nas mga bossing. Kaya ano yun natin, pakita naman natin itong napaka-emotional na statement ni Madam Hanilet na kasama niya habang inaabuso sila. Ikukwento niya kung ano yung kanilang mga naramdaman na kakasuhan pa po ito si Madam Hanilet ng assault sa men in uniform. So, tingnan natin kung ano yung kanyang masasabi at atin pong i-digest, atin pong i-absorb. Again, to channel all our anger, to channel all our emotions para itong mga kandidato ng PDP ay ating iboto at lahat ng kandidato ng alyansa mula sa pagkakonsihal hanggang sa senador, ibasura natin. Sa mga nakakapanood nito sa mga ibang lugar, sa mga lugar ninyo na hindi inaabot ng internet, magsilbi po kayong liwanag sa bawat mga residente dyan sa lugar ninyo. Maliit na barangay, malaking barangay, kung kailang ang merong internet dyan, kailang nakakarinig nito, might as well record this and share it to them. Or tell them the story of the Philippines right now and the possibility ng mas malala pa sa mga susunod na panahon kung hindi tayo magsasama-sama, magbubuklod-buklod para gisingin itong pamahalaan na ito mula sa kanyang pang-aabuso sa kapangyarihan. Ito yung mensahe ni Madam Hanilet sa mga Pilipino na nagmamahal kay Pangulong Duterte. Message ko sa Pilipino, kabalo mga ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before mulanding ang bagyo, naana siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mabala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya, katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di na magani, gusto na siya mo trabaho, di na gusto mo dagan o papolitika. Ang tao lang si pamugos niya, kinakatila mo sa kind of leadership na iyang gihatag. You may find his mouth very foul, masulti siya o kuan, igo naman siya mag-isog. I remember the time na giingnan ako, ayuhan ng Pasig River, giingnan ako na siya, dali naman na, pag-isog-isog lang man ka, maura man na iyaha. Ang isog-isog niya na iresulta. Ngayon tayo nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Walang awat. Ipakumbaba siya, biski presidente na siya. Ikita niyo ko siya ang tao. Maluhoy ko kay pagkaon alam ang gusto. Bili na siya materialistic. He doesn't care kung naa siya'y kwarta o wala. He doesn't care kung sa iyang isuot. Daan. O kapalo ko sa akong pagtabang. Basta kalukuhin lang pa. Kalukuhin lang. Abuso. Grabe. Abuso. Simple lang ay gusto. Proud pagod ninyo. Simple lang kayo ang gusto na. Hindi proud, miskin gipatay na utak mo siya. Dito. I-kidnap ninyo. Mag-80 years old na wala siya. Pamalang ko kay Angel. Wala tanan. Wala gani medisina. Kaya gikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa nina. Tapi abuso. Nga ba?
Grabe. Wala man na siya ni-trigger o pusil, maski isa. Wala man na siya gi-pusil. Wala man na siya gidunggab. Hina-accusations ng hain kabuo. Asa man ang hain. Wala maganon niya magkiti. Siguro ng nain na gina-accuse siya. Ang gani, grabe gani, gulong na nilang gibulhot na nilang sa Pilipinas na iyang natawan. Yung anak pa nila buhat mo rin sa mga... Hindi ko katulog, hindi ko makapuyo sa among sariling balay. Balo ka ba? First night na ako gikan sa katong pag-abot na mo uguan. Wala lang ako nakauwi sa among balay. Plano-plano na lang ko sa akong matulog. Nangiyak lang ko. Wala ko kabalungan sa akong. Wala ko kabalungan sa akong. Maluin ako kayo. Ultimo pagkaon ang ba? Masaya lang ang gusto, anak. Kung ba naghandong, mansyon ka na sa dili. God. Walang. Maghangyo ko sa inyo. Di undang ato di siya bubalik. Ayaw undang, di undang. Please continue to pray for him. And for us, na maunsa na mo eh. Tabang, Pilipino, tabang. Grabe yun mga bossing, no? For a family supposedly, powerful family, hindi dapat sila ganito na nagmamakaawa nang hihingi ng tulong. Nung nakita ko si Pangulong Duterte na kumakain ng kanin lang sa airplane, tapos awang-awa ako nung humingi siya ng Coke kasi si Pangulong Duterte, every time that we eat, meron talaga siya laging Coke. Pero dinadaya siya ng mga nurses niya, binibigyan siya ng Coke Zero, pero gusto niyan regular Coke. Sabi nga ni Ma'am Hanilet, simple lang naman buhay ni Pangulong Duterte. Gusto lang niya ng kumain, ang gusto lang niyang pagkain Bisaya. Yan nga, mga bulad, mga sinigang, ganyan. Tapos, gusto lang niya ng yung damit. Napakasimple manamit. Wala kang makitang luxury watch. Binigyan pa nga yan ng luxury watch. Nag-ambag-ambag pa mga Pilipino just for him to have a luxury watch. Kasi every time that he goes to a mall, he always go to Rolex, to yung mga mamahalin na mga brand and look for watches. Pero nagtitingin lang naman. Ang relos niyan, mga ganyan, G-Shock lang, 5,000 lang, mga ganun lang. Kasi hindi naman talaga siya materialistic na tao. And nung nagtrabaho naman siya, talagang nagtrabaho siya. Iniligtas niya tayo sa pandemya, iniligtas niya tayo sa terorismo, at talaga namang iniligtas niya yung mga Pilipino mula sa krimen. Kaya talagang nakakalungkot na yung tao na sinasabi nilang mamamatay tao, yung tao na sinasabi nilang abuso sa kapangyarihan, magnanakaw, lahat kabaliktaran eh. Kasi you will never see a person na mapang-abuso sa kapangyarihan na ganito kahina, nagmamakaawa, na meron bang mapang-abuso sa kapangyarihan? Meron bang isang diktador na mistulang diktador na kaya niya lang kidnapin? Meron bang isang korap na pinuno na hindi niya kayang bilin yung mga tao sa paligid niya? Nakita niyo ba ilan lang yung bodyguard nga niya? Lahat yan nagsipag-resign na kasi nire-reassign na yung mga yan eh. Kasi nga, gobyerno sila. Alam mo yung ginawa ng mga bodyguards nila? Hindi na, sir. Magre-resign na kami. Dito na lang kami sa'yo. Kung ano na lang, pagtulong-tulungan natin. Kung ano lang yung mapagsalu-saluhan natin. Basta aalagaan ka namin, aalalayan ka namin hanggang huli. Iaalay namin buhay namin sa'yo. Tingnan mo, hanggang huling pagkakataon, yung kanyang security, yung nagbubuhat sa kanya, nag-aayos ng upuan niya, yun pa rin. Every time that we go out, kasama namin yun. At talagang hindi siya umiinom, talagang nakabantay lang siya kay Pangulong Duterte and is making sure that Pangulong Duterte is not just safe, na lahat ng may access siya sa lahat ng mga kailangan niya. Imagine niyo Pangulong Duterte parang bata na walang Coke. Alam mo yun, Pangulo ka, tapos yun lang yung ano natin. I mean, even the airplane is not prepared doon sa mga ipapakain kay Pangulong Duterte. Mano ba naman soft drinks? Wala man lang kayo doon sa aeroplano.
taxpayers money ginamit nyo. Tapos putang ina, kahit man lang maayos na pagkain para sa tatay namin, hindi nyo man lang ibinigay. Samantalang kayo, putang ina nyo, ang sasarap ng buhay nyo dyan sa Malacanang, panay ang biyahe nyo, kakagaling nyo lang na naman sa ibang bansa. Pera pa namin yung ginagamit nyo, mga putang ina nyo, mga ang gaganda pa ng hotel ninyo. Tapos itong nagtrabaho sa bayang Pilipinas, soft drinks lang, ang pinakain nyo, biryani rice lang, walang ulam. Putang ina, sagad ang kahayupan nyo, sagad ang kademonyohan ninyo, and I am sure, hindi na po tatagal, sisinginin kayo ng taong bayan dito sa mga pinaggagawa nyo. At kami, hindi kami matatakot. Tangina nyo, akala nyo matatakot kami sa inyo na kaya namin gawin to kay Pangulong Duterte, sa inyo. Hindi po, tangina nyo. Kung gusto nyo, patayin nyo kami. Gusto nyo, ikulong nyo kami. Wala kaming pake. Hindi kami matatakot sa inyo. We are not Filipinos for nothing. Si Pangulong Duterte nga hanggang sa huling patak ng dugo niya iaalay niya pa sa Pilipino Ito lang yung kaya nating gawin para sa kanya, para sa bayang Pilipinas. Kaya wag tayong matakot sa mga yan. Habang panahon, nasa kapangyarihan yan. Mas matatanda na sa atin yung mga yan. Kahit ilang taon tayong makulong, paglabas natin, putang ina, mahaba pa yung buhay natin. Sila, konti na lang yung buhay nila at lahat ng mga perang nanakaw nila in their lifetime, hindi nila yan kayang dalin sa kabilang buhay. Kaya, weather lang yan. Malay mo naman, huling, huling birthday nyo na yan. Malay nyo naman, huling hapunan nyo na yan, huling hinga nyo na yan, huling tulog nyo na yan. Oo, kung wala tayong hustisya dito sa balat ng lupa, ay sigurado sa langit meron tayong hustisya. At sigurado tayo na kung umiiyak tayong lahat dito sa lupa, umiiyak din silang lahat sa langit. At konti na lang, mamimit na nila si Satanas. Maraming salamat mga bossing sa inyong suporta. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili.
Sa harap ng kamera, walang